Nagsisimula na maghanap ng paraan para makabalik sa normal na pamumuhay ang mga residente sa Giwan, Eastern Samar. Ang detalye sa ulat ni George Bandola, live. Magandang gabi sa iyo, Ralph. At actually, katatapos lang na malakas na ulan dito sa bayan ng Giwan sa Eastern Samar, nagbigay ito ng kahit papanong lamig sa nararamdaman ng ating mga kababayan na wala pang electric fan sa ngayon dahil nga sa wala pang supply ng kuryente. Ralph, alam mo kung merong mga katangian ng Filipino na ipinakita nitong nagdaang bagyong Yolanda, ito ang pagiging matiisin at matyaga. Hindi alintana ng 70 anyos na si Lola Brigida Makantan kung mapahamak man siya. Basta may tali lang ang lumang basahan para may pantakip sa bubungan ng nasirang bahay nito sa Barangay Veloso, bayan ng Marabut, Eastern Samar. Sabi ni Lola Brigida, silang dalawa na lang ng asawa sa bahay. Wala naman itong katulong para maitali ang pantakip sa kapirasong bubungan na iniwan ni Yolanda. Bakit wala kang katulong? Kami lang ditong mag-asawa. Ano pong ginagawa? Tinatali niyan. Oo, lumilipad. Lumilipad. Ito na lang yung natira sa bahay nyo. Bahay ng kapatid niya ito. At yun sa amin na sinira na naman. Salamat po, Nay. Ingat po kayo dyan. Tulad ni Lola, hindi na rin alintana ng mga babae sa Marabut ang hirap. Mabigyan lang ng mga ito ng maayos na matutulugan ng mga anak. Ang mga ito na mismo ang gumagawa ng bahay. At dahil maraming puno ng nyog ang itinumba ni Yolanda, sinisimulan na ng iba na gamitin ng mga ito para makagawa ng bagong matitirhan. Karamihan sa Barangay Legazpi, Marabut din ng mga residente nito na matulungan sila ng pamahalaan na maibalik ang dating hanap buhay. Bukod sa mga gamit panggawa ng bahay, mga bangka at lambat pangisda ang nais nilang makuha. Tulungan kayo ng... Kung tutulungan kami ng gobyerno, mas mabuti. Para saan po? Ano pong tulong ang kailangan nyo? Kahit ano, basta tulungan kami yung katayo ng bahay. Makatayo ng bahay. Salamat akong kahit maliit, makabalik lang kami sa bahay namin. Mga bangka, tsaka mga makina, pambahay, lahat yun. Kasi ibang-iba talaga yung mga bahay namin dito. Ilan sa mga kabataan ay nais ding makatulong sa komunidad nila. Papagandahin namin dito, magtutulong-tulong kami para mabalik dating dito sa barangay namin. Samantala, tuloy-tuloy din ang clearing operations na isinasagawa ng DPWH sa bayan ng Hiporlos, Eastern Samar para tuluyang maalis sa mga nakaharang pasadaanan at tuluyang makapasok ang mga relief goods na nasa ikalawang bahagi na ngayon. Ang pamamahagi ng mga banig, kumot at iba pang non-food items. Tuloy-tuloy din ang pagsisikap ng Eastern Samar Electric Cooperative sa pagre-restore ng kuryente. Ngunit talagang napakaraming poste at kawad ng kuryente ang napinsala ni Yolanda. Samantala, Ralph, mahirap pa ang komunikasyon sa mga bayan ng Kinapondan, Giporlos, Salcedo, Mercedes, Hernani at General MacArthur. Ang mga ito po kasi ang mga bayan papasok ng Giwan galing ng Tacloban. Samantala, yung mga nakikita nyo sa likod, yung mga residente po ng Eastern Samar na hindi pa rin makontak yung kanilang mga kamag-anak dyan naman sa Metro Manila. Kasama ko ang Radio Television Malacanang, sina Danny Mateo at Elmer Janco. Para sa Telebisyon ng Bayan, George Bandola. Ralph? Maraming salamat, George Bandola.